Samantala, mahigit 16 na bilyong piso raw ang nabawas sa kita ng Bureau of Customs dahil sa tax exemption ibinigay sa mga private rice importer. Ayon po yan sa Commission on Audit. At base sa dokumentong nakuha ng GMA News Research, isa sa mga nakinabang sa exemption, kilalang fast food chain. Saksi si Sherry Antores. 3,000 container na may lamang toneladang bigas mula Vietnam ang nakahold ngayon sa Bureau of Customs. Kahit kasi lumalabas na accredited importer ang mga consignee na mga ito, wala raw sila maipakitang import at allocation permit mula sa National Food Authority. Sa batas, NFA lang ang pwede mag-angkat ng bigas at hindi tulad ng ibang importer, merong tax exemption privileges ang pag-aangkat ng NFA alinsunod sa Executive Order No. 93. Pero sa 2012 report ng Commission on Audit, pinunan nito ang ganitong pagbibigay ng exemption sa buwis sa mga pribadong grupo na nag-aangkat hindi lang ng bigas kundi maging ng asukal at mais. Hindi raw totoong pinapayagan nito ng EO 93. Dahil daw dito, kaya nabawasan ang kita ng Bureau of Customs na mahigit 16 billion pesos mula 2008 hanggang 2012. At sa 272 grupong nakinabang sa tax exemption ayon sa listahang nakuha ng GMA News Research, merong mga korporasyon at mga pribadong negosyo, kabilang ang isang kilalang fast food chain. Meron ding mga pribadong individual, mahigit kalahati ay mga kooperatiba at grupo ng mga magsasaka. Yung inangkat nila na bigas na hindi nabuwisan umaabot sa mahigit 1.5 milyong metrikong tonelada. Ang katumbas nito yung kinakaing bigas ng lahat ng mga Pilipino sa loob ng 1.5 buwan. Sa isang pahayag, sinabi ng Bureau of Customs na hindi naman ito ang nagbigay ng tax exemption, kundi ang NFA. Ipinatupad lang daw ito ng Customs. Paliwanag naman ng NFA, pinapayagan nito ang mga pribadong grupo na mag-angkat ng bigas para makatipid ang gobyerno sa pagbabayad ng dolyar. At bagamat hindi nagbabayad ng import tax, sinisingil daw ang importers ng service fee na pantustos daw ng NFA sa pagbibenta ng mas murang bigas. Yun nga lang, hindi agad dumidiretso yan doon sa, unlike yung tariffs and duties na dumidiretso no? sa Bureau of Customs. Sa atin naman, pag sinabi natin na subsidy, pumapasok yung service fees na yan sa NFA mismo. Inaalis din ang mga kaduda-dudang importer tulad ng 14 na tinanggalan na accreditation sa pamumuno ni nooy dating Commissioner Rufy Biazon. Ako si Sherry Torres, ang iyong saksi.